at pula, nagbigay ka ng daan. O lahat ay posible, kaya't sa'yo ako'y mananalig. Ikaw ang Diyos ng langit at lupa. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Lahat posible sa nananalig. Walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Kasama kita. Walang bagyo na hindi tatahan. Mararanasan ang kapayapaan. O lahat ay posible. Wala nang hihigit pa sa iyong ngalan. Jesus, sa'yo ang katagumpayan. O lahat ay posible, kaya't sa'yo ako'y mananalig. Ikaw ang Diyos ng langit at lupa. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Oh, lahat posible sa nananalig. Walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Lahat posible sa nananalig. Walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Kasama kita. Sa isang salita mo ay may magbabago. Kagalingan, kaligtasan ay matatamo. Dakila, dakila, dakila ang ngalan mo. Sa isang salita mo ay may magbabago. Kagalingan, kaligtasan ay matatamo. Dakila, dakila, dakila ang ngalan mo. Oh, oh. Sa isang salita mo ay may magbabago. Kagalingan, kaligtasan ay matatamo. Dakila, dakila, dakila
posible. Hinati mo ang dagat pula, nagbigay ka ng daan, o lahat ay posible. Kaya't sa'yo ako'y nananalig, ikaw ang Diyos ng langit at lupa, ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Lahat posible sa nananalig, walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Kasama kita. Walang bagyo na hindi tatahan, mararanasan ang kapayapaan, o lahat ay posible.
wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karunihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsa'y di nabahiran ng kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa sundulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Minsan pa ating awitin. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulang ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karunihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katuwiran
pong pinagpalang linggo sa bawat isa, ano? At magandang umaga po sa ating lahat and welcome po sa ating Sunday Worship Cell Celebration Bahay Pagsamba, ang huling linggo sa buwan ng Marso. Akalain mo nga naman matatapos na po ang buwan ng Marso. At purihin po ang Panginoon dahil ngayon po we are celebrating our Resurrection Sunday. At patuloy po nating pinapasalamatan ang ating Panginoon dahil syempre buhay ang ating Diyos. Hindi naman siya kailanman ginapi ng kamatayan at ginapi ng kasalanan dahil siya'y buhay. Buhay na buhay at muling nabuhay para patunayan sa atin ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang wagas sa pag-ibig, ang kanyang kadakilaan sa buhay ng bawat isa sa atin. Purihin po ang Panginoon. Magandang araw po. Today is Sunday at patuloy po tayo nagpapasalamat sa Lord dahil tayo po'y pinagsama-sama niya sa gawain ng Panginoon. Ngayon po'y nakatutok ang buong His Presence Church, Cavite and Batangas. Dahil po wala pong face-to-face gathering ngayon pong araw na ito, tayo po'y pinagsama-sama ng Diyos dito po sa online, via online, at kung kayo po ay nasaan mang sulok ng bansa, nasaan man sulok ng mundo, Luzon, Visayas, and Mindanao, sa mga nakatutok at nagbibigay ng oras sa araw ng pananambahan, sa araw ng pamamahinga, araw ng pagsamba sa ating dakila at buhay na Diyos, maraming salamat po at naniniwala po ako, nakikita yan ng Panginoon, yung oras, panahon ay ginugugol sa Kanya, sa pagkilala at sa pakikinig ng kanyang mga salita ay patuloy na nakikita yan ng ating Diyos at naniniwala po ako natutuwa ang Diyos sa mga anak niyang nagbibigay ng oras at panahon sa pagsamba sa Kanya. Magandang araw po. Tayo po ay nasa ika-4 na bahagi sa ating series patungkol sa Book of Genesis, Genesis chapter 19. At tayo po ay nasa pang-4 na pong bahagi nito. At mamaya po ay matutunghayan natin ang pinamagatan nating Great Judgment dito po sa Abraham series, Great Judgment and Great Mercy. Mamaya po yan, tutunghayan po natin. Pero bago yon, magandang araw po sa ating lahat, sa mga kapatid natin na naririto po at nakatutok sa ating live broadcast dito po sa ating official Facebook page, ang His Presence Church Cavite and Batangas. Sa mga kapatid po natin, ang mga nag-like at nag-follow na sa ating official FB page, maraming salamat po. Sa mga kapatid natin, ang mga nag-share ng ating live broadcast ngayon pong umagang ito, maraming salamat po sa inyo pong pagtutok. At maging mga kapatid sa mga hindi pa natin hindi pa nakakapag-like, hindi pa nakakapag-follow, ang akin pong panalangin, nawa po ay i-follow nyo na at i-like po ang ating official FB page para lagi kayong updated sa mga gawain ng Panginoon. Ganun din, huwag kakalimutan mga kapatid, bawat isa sa atin, share po natin ang ating live broadcast para mas marami po ang maabot ng ating live streaming sa umaga pong ito. Magandang araw po Luzon, Visayas, and Mindanao at sa buong panig na naabot po sa iba't ibang panig ng mundo na naabot ang live broadcast. Maraming salamat po. At kung ikaw naman ay nanonood sa ating YouTube premiere na ginaganap din sa oras na ito, no po, sa ating official YouTube channel, huwag kakalimutang mag-subscribe. I-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong YouTube videos or YouTube premiere natin every Sunday. Magandang araw. Tayo po ituloy-tuloy sa ating Book of Genesis series, no, Abraham's Journey. Maraming salamat po dahil hindi nyo po pinagsasawaan at hindi nyo po binibitawan ang mensahe ng Panginoon every Sunday, every midweek service, sa bawat gawain ng Panginoon. Magkakasama po tayong tumatanggap ng mga pagpapala nito mula sa ating Panginoon. Nais ko rin batiin ang lahat po ng ating mga first-timers. Magandang umaga po sa lahat sa atin. At ngayon po, again, pinagdiriwang po natin ang Resurrection Sunday. Kaya po, nagpapasalamat tayo sa Lord sa ganitong pagkakataon matapos po ang isang linggong Semana Santa. At ating inaalala ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo.
Ngayon naman po ay Pasko ng pagkabuhay, kaya tayo po ay nagdiriwang. Alam niyo po, hindi lang every Holy Week tayo dapat nagdiriwang ng kabutihan ng Panginoon. Hindi lang natin sineselebrate ang pagkabuhay ng ating Diyos dahil buhay siya at patuloy na kumikilos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya po, ngayon pong linggo ay aalalahanin natin ang ginawa ng Panginoon sa atin sa pamagitan po ng pagbabalik tanaw sa ginawa ng Diyos sa Sodom at Gomora, ano ang kanyang ginawang pagliligtas, ano ang kanyang matinding paghukom, at sino po ang patuloy na nagpaparamdam sa atin at nagpapadama ng kanyang kabanalan, ng kanyang kahabag, awa, pag-ibig sa atin para tayo maligtas. Ayan, purihin po Panginoon. At nais nating batiin ang lahat na nagdiriwang na kanilang birthday sa linggong ito, sa nakalipas na linggo. No po, binabati rin natin ang mga kapatid natin na nagdiwang na kanilang wedding anniversaries. Happy birthday and happy wedding anniversaries to everyone. Ayan, purihin po Panginoon. Magandang araw po. Tayo po lahat ay manalangin. Simulan natin ang gawain ng Panginoon ngayon pong araw na ito. Okay? Let us pray and ask the Holy Spirit to move, to teach us, to mold us sa ating pong gawain ngayon pong araw na ito. Let's pray. Ama naming Diyos sa makapangyarihan sa lahat, patuloy kaming nagpupuri at nagpapasalamat sa pagkakataong ito, Panginoon. We are celebrating the Resurrection Sunday. At salamat dahil alam namin, Panginoon, sa pag-alala namin ito ay napatunayan mo, O Diyos, 2,000 taon na nakakalipas ng aming Diyos ay hindi patay, siya'y buhay, kumikilos, at patuloy na gumagawa sa buhay ng kanyang mga anak. Maraming salamat, O Diyos, dahil pinagkalooban mo kami ng lakas, buhay, kagalingan, katagumpayan sa lahat ng aming pinagdadaanan ng mga pagsubok, sa lahat ng aming pinagdaan ng mga trials, Lord God, ay pinatunayan mo sa amin na kailanman hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinabayaan. Naniniwala kami, O Diyos, nakasama namin kayo sa aming journey at alam namin, Panginoon, lagi pong nandyan ang iyong pagliligtas, laging nandyan ang iyong awa, ang iyong biyaya, ang iyong wagas na pag-ibig, ang wagas na pagpapatawad mo sa amin, ang wagas na pagtuturo mo sa amin sa bawat salita na inihahayag ng Banal na Espiritu sa aming mga puso. Patuloy na makita sa amin, Panginoon, ang pagbabago sa aming mga buhay. Makita, Panginoon, si Kristo na siyang naluluwalhati at napapapurihan, nadadakila sa mga pagbabagong ginagawa niyo po sa aming buhay. Maraming salamat at ngayon pong araw na ito, pag-ugnayin mo kami ng iisang puso, iisang hangarin, iisang kasabikan at pagkauhaw sa pakikinig sa iyong mga salita. Samahan mo kami, gabayan niyo po kami, at patuloy namin kinikilala na ang Banal na Espiritu, kayo po aming Banal na Espiritu, ang siya magtuturo sa amin ng katotohanan patungkol sa ginawa ng Panginoon para sa amin. Salamat, O Diyos, salamat aming Banal na Espiritu, dahil ang bawat mensahe ng iyong salita ay mensaheng ipinapaunawa mo sa amin, itinuturo mo sa amin. Binibigyan mo kami ng malalim na pananampalataya at pagtitiwala, maging ng pagsunod sa iyo, aming Diyos. Salamat dahil alam namin, Panginoon, hindi kami mabibigo sa aming paglapit sa iyo. Hindi kami mabibigo sa anumang aming mararanasan. Hindi kami mabibigo sa oras na ipinagkaloob namin sa araw na ito dahil alam namin katatagpuin mo kami sa umaga pong ito. Samahan mo po kami, O Diyos. Salamat dahil alam namin ang karunungan, kaalaman at katagumpayan, pangunawa at kapangyarihan ang siyang igagawad mo sa amin sa aming pakikinig sa iyong mga salita. Kayo po ang humipo sa puso ng iyong mga anak. Kayo po ang magbigay ng satisfaction sa kanilang mga puso sa pamagitan po ng bawat salitang aming maririnig. Maging gabay at inspirasyon, katotohanan sa amin ang mensahe ngayon pong umagang ito. At nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil sa araw na ito, kaming lahat ay nagdiriwang, kaming lahat ay nagpupuri dahil meron kaming buhay at makapangyarihang Diyos, ang aming hari, ang aming nag-iisang tagapagligtas na si Kristo Jesus. Maraming salamat
Patuloy naming pinupuri si Kristo sa aming buhay. Patuloy naming itinataas ang dakilang gawa ng aming Panginoon at tagapagligtas sa si Kristo. Maraming salamat, our dear Holy Spirit. Kaming lahat ay patuloy na nagpapakababa sa lahat ng aming mga kasalanan. Anumang bagay na hahadlang sa gagawin mo sa aming buhay, sa iyo namin ibinababa ang lahat, sa iyo namin sinusurrender, sa iyo namin sinusuko ang aming mga buhay sa anumang uri ng kasalanan, hayagman o lihim ito, Panginoon, at patuloy naming hinihingi ang iyong paglilinis, pagpapatawad sa aming mga ginawang pagkakamali. Tulungan mo kaming talikuran ng mga ito at sundin ang iyong nais at kalooban sa aming buhay. Ang iyong banal na dugo maglinis sa amin. Cover niyo rin po kami ng iyong holy precious blood, maging ang gawain ngayon pong umagang ito, ngayong araw na ito, mula simula hanggang sa matapos, Lord, let your covering of your holy precious blood be upon us, that no weapon formed against us shall prosper, Lord God. Kaya, Lord, naniniwala kami, we are protected by your blood, your holy precious blood, at naririto yung mga anghel sa langit na makikipagbaka sa gawa ng kaaway para sirain ang kanilang mga masasamang plano, para wasakin ang gawain, wasakin ang buhay ng bawat isa sa amin. At dahil makapangyarihan ng aming Diyos, mas makapangyarihan ang pangalan ni Kristo Jesus sa anumang gawa ng kaaway. Kaya Lord, nagpapasalamat kami dahil sa umagang ito, sa araw na ito, makakatanggap kami ng iyong kapangyarihan, ng iyong kagalingan, ng iyong katagumpayan, ng pagpapala mula sa mensaheng aming maririnig. Ikaw po ang siya manguna sa amin. Be our pastor, be our mentor, our dear Holy Spirit. Be our teacher, be our guide this morning, Lord God. Maraming salamat. We bring back all the glory, honor, and praise. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Amen and amen. Magandang araw po sa ating lahat and welcome sa ating pong gawain ng Sunday Worship Cell Celebration Bahay Pagsamba. Ayan, good morning po sa lahat po ng mga kapatid natin na ngayon pa lamang pumasok sa ating live broadcast. Don't forget to like and follow our page, our FB page, and also don't forget to share our live broadcast para mas maging malawak po yung marireach natin sa mga mahal natin sa buhay ngayon pong umaga. At kung kayo naman po ay nasa YouTube, ay huwag kalimutan pong i-hit ang subscribe button at i-hit ang notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga bagong YouTube premiere, sa ating mga bagong YouTube videos. Ayan. Magandang umaga po, magandang araw po sa bawat isa. Welcome sa gawain ng Panginoon. Tayo po'y magpapatuloy sa ating Book of Genesis, sa Genesis chapter 19, na patuloy nating tinatahak ang journey ito sa great judgment and great mercy mula sa Panginoon, na tinuturuan tayo na mas matinding panghawakan at lalo na ngayon na nalalapit na ang kanyang muling pagbabalik. Kaya dapat tayo pong lahat ay maging handa sa pagbabalik, pagparito ng ating Panginoon. Tayo pong lahat ay maging handa dahil matapos ang kanyang pagbabalik, ang matinding paghatol sa mga taong hindi nanampalataya at hindi kumilala sa Kanya ang siyang mararanasan. Salamat na lang dahil may awa, napakalaki ng awa at habag ng Panginoon sa atin. Amen. At yan po yung ating isa sa pinagpapasalamat dahil meron tayong Diyos na buhay, Diyos na makapangyarihan, Diyos na malaki ang awa, biyaya at pag-ibig, dahil tayo'y naligtas kahit hindi tayo karapat-dapat. Pinag-usapan na po natin sa mga nakaraang linggo ang patungkol sa gaano katindi ang pagiging makasalanan o gaano katindi ang kasalanan na ginawa ng mga tao sa Sodom at Gomora. At sa Sodom lang particularly ang pinag-usapan natin. Nakita natin kung gaano katindi ang kasalanan, gaano katindi ang sinasabi ng Panginoon na sobrang sama na ng mga tao sa lugar na ito, sobrang sama na ng kanilang ginagawa. Kaya dahil sobra na ay nais ng Panginoong lipulin ang mga taga Sodom at Gomora. Yun po ang bayang ito.
So nakita natin kung paano po iniligtas ng Panginoon at ipinadama ang kahabagan, hindi lang po kay Abraham, kundi kung paano rin iniligtas si Lot, na kung saan pinadama ng Panginoon na patuloy na siyang nagliligtas at siya ay nagbibigay ng matinding awa at biyaya at pagkakataon sa atin para tayo ay wag mapahamak. Ganyan ang biyaya ng Panginoon. At wag nating kakalimutan at palagi nating aalalahanin ang ginawang pagliligtas sa atin ng Diyos. At na masabi rin natin yung sinabi ni Lot na, "You have shown me great kindness in saving my life," in Genesis chapter 19, verse 19. So, wag nating kakalimutan yung awa, yung biyaya, yung pag-ibig ng Diyos ang nagligtas sa atin. No, makasalanan tayo, di tayo karapat-dapat na maligtas. Pero yung mga taong yung mga taong ayaw takasan ng parusa ng Diyos at gustong manatiling nakakapit sa kasalanan, ay mararanasan talaga ang tindi ng galit ng Diyos tulad na nangyari sa Sodom at Gomora. Kaya po ngayong umagang ito ay kapit lamang po tayo. Tayo po ay nasa sumunod na bahagi na po ng ating series na pinamagatan po nating Great Judgment, na matutunghayan po natin mula sa Genesis chapter 19 verses 23 to 29. Diyan po iikot yung mensahe na ating pong pag-uusapan ngayon pong araw na ito. Okay? Balikan po natin ang storya na kung saan kinaladkad na ng dalawang anghel ang pamilya ni Lot, kasama si Lot at ang kanyang dalawang anak at ang kanyang may bahay, dahil sa awa at biyaya ng Panginoon sa kanila. At hanggat naroroon sila ay hindi po itutuloy ng Diyos ang paglipol dito. At nakita natin yung kanyang kabutihan, ang kabaitan at kaawaan ng Panginoon sa pamilyang ito. At naalala nyo, nag-request pa si Lot na kung maaari, wag naman masyado malayo ang aking, kasi pinatatakbo sila, pinagmamadali sila ng Panginoon na makalabas sa Sodom, sa lupain ng Sodom at ng Gomora, dahil ito'y tutupukin pagsikat pa lang ng araw, ng sumunod na araw ay kailangan nilang makalabas agad doon, dahil ayaw ng Diyos na sila'y madamay, sila ay makaranas din at madamay pa sa paglipol ng Diyos sa Sodom at Gomora. So naalala natin yung kwento po na sinabi ni Lot, nag-request si Lot sa Panginoon na kung maaari doon na lang sila sa isang maliit na lupain sa Zoar, na kung saan doon sa bulubunduking yon ay doon na lamang siya manatili, dahil masyado ng malayo at masyado siya, baka hindi niya kayanin at siya'y hindi makaligtas sa parusang igagawad ng Diyos sa Sodom at Gomora. So sa kanilang dahil sa ginawa ng ang dalawang anghel na kinaladkad sila palabas ng Sodom, sumikat na ang araw nang dumating si Lot. Sabi sa verse 23, nakasikat na ang araw nang dumating si Lot sa Zoar. Imagine, ganun kalayo. Sumikat na ang araw, dumating na si Lot sa Zoar. At sa pagtaas ng araw, makikita natin sa verse 24, sa pagtaas ng araw ay siya naman pagbagsak ng apoy na sulfur at fire na parang galing sa bulkan sa lupain ng Sodom at Gomora. Isipin niyo po, biglang pinaulanan ng Panginoon ng naglalagablab na asupre ang Sodom at Gomora matapos makaalis ni Lot. Pagdating ng oras na siya'y dumating sa Zoar, pagtaas ng araw, pinabagsak ng Diyos ang asupre sa Sodom at Gomora. Naglalagablab na asupre ang pinaulanan ng Panginoon sa Sodom at Gomora. So, ibig sabihin mga kapatid, ito'y parang sumabog na bulkan, no, sa Sodom at Gomora, at napaulanan ng lava ang lugar na ito. No po? At tandaan po natin, siguro yung pagsabog ng bulkan is a natural disaster, but this time, sa lupain ng Sodom at Gomora, hindi po ito natural disaster. This is a supernatural judgment sa Sodom at Gomora.
Bakit supernatural? Galing sa Diyos ang pagpaparuse. Malinaw na sinabi sa Genesis 19 verse 24, biglang pinaulanan ng Panginoon ng naglalagablab na asupre ang Sodom at Gomorrah. And this is a supernatural judgment. Why? Supernatural because galing ito sa Diyos. Galing ito sa langit. Amen. At dahil dito, sabi sa verse 25, ikaw ba naman ang paulanan ng naglalagablab na asupre at apoy, no? Kita natin, dahil dito, sabi, nilipol ng Panginoon ang 2 lungsod at ang buong kapatagan, namatay ang lahat ng nakatira roon, pati ang lahat ng tanim. So, nawasak ang lahat sa lugar na yon dahil sa matindi ang trahedyang biglang dumating sa kanila, ay walang ni isang nakaligtas dito. Nilipol ng Panginoon ang 2 lungsod. No? Namatay ang lahat ng nakatira doon, tao, at maging ang lahat ng tanim doon ay namatay rin. Actually, matindi po ang trahedyang biglang dumating sa kanila. Hindi po inaasahan ng mga taga Sodom at Gomorrah na ganitong kalupit at katindi ang pwedeng danasing pagpaparusa at paghatol ng Diyos sa mga taong sumobra na ang matinding pagkakasala. Hindi nila inasahan. Akala nila nagbibiro lang ang Diyos. Akala nila ang pagkakilala siguro nila sa Diyos, ang Diyos ay mapagpatawad, ang Diyos ay punong-puno ng pag-ibig, ang Diyos ay punong-puno ng awa. Nalimutan nilang makatarungan din ng Diyos, matuwid ang Panginoon, at ang Diyos ay nagpaparusa at ang Diyos ay nagagalit sa kasalanan. Hindi nila inasahan. Akala nila okay na ang lahat, okay lang ang lahat. Akala nila hindi gagawin niya ng Panginoon, hindi naman siya ganun mapagparuse. Akala niya hindi palalampasin ng Panginoon ang kasalanang pinaggagawa ng mga tao sa Sodom at Gomorrah. Gaya ng paalala sa atin ng Panginoon, kung anong nangyari sa Sodom at Gomorrah, mas matindi pa ang mangyayari pagdating ng anak. No? Pagdating ng pagbabalik ng anak ng tao. Yan po yung sinabi sa ating paalala sa ating introduction. Kung naalala nyo po yung ating introduction, ipinaunawa po sa atin ng Panginoon na hindi palalagpasin ng Diyos ang bawat kasalanan ng tao at kasalanan ng bawat isa sa atin. Akala nila palalampasin lang ito ng Diyos. Ang gusto ng Panginoon, makita natin na tayo nakakagawa ng kasalanan, kaya dapat marunong tayong kilalanin ito, talikuran ito, hingi ng tawad at magsisi. No? So yung araw pa lang yun na pala ang araw ng kanilang katapusan. Ito namang asawa ni Lot, makita natin, umiksena. May eksena ang asawa ni Lot. Verse 26. Lumingon ang asawa ni Lot, kaya ginawa siyang haliging asin. Ayan. So kung titingnan natin, lumingon ang asawa ni Lot. Ano kayang masama doon kung lumingon ang asawa ni Lot? At bakit siya ginawang haliging asin? Kung babalikan po natin, isa sa mga paalala ng Diyos na umalis kayo sa lugar na ito at huwag kayong lilingon sa Sodom. Ibig sabihin, itong asawa ni Lot, di natin alam kung anong pangalan ng asawa ni Lot. Lota kaya? Yung pangalan niya? Di natin alam kung anong pangalan niya. So, lumingon sa direksyon ng Sodom ang kanyang asawa at ito'y naging isang haliging asin. Sa totoo lang, mga kapatid, iniisip ko lang, ano kaya ang dahilan ng Panginoon? Bakit ayaw ng Diyos na palingunin ang asawa ni Lot sa Sodom? Wala naman sigurong masamang lumingon. Pero ano ang ibig sabihin ng Diyos sa atin sa sitwasyong lumingon ng asawa ni Lot, bakit siya naging haliging asin? Ano ang kahalagahan nito? Ano ang tinuturo sa atin ng Panginoon sa umagang ito sa ginawang eksena ng asawa ni Lot na lumingon ito at bakit siya naging haliging asin? Nagpapakita po ang ginawa ng asawa ni Lot na bagamat ang katawan niya ay nasa labas na ng Sodom,
Ito pa, pakinggan niyo pong mabuti anong ibig sabihin ng verse 26 na ito. No? Walang masamang lumingon. Pero ang paglingon sa dati mong kinaugalian, kinamulatan, pagnanais kung saan ka man naroroon, kung ikaw ay lumingon, isang pagpapakita lamang ito na bagamat ang katawan niya ay nasa labas na ng Sodom, pero ang puso niya ay tumitibok-tibok pa rin para sa Sodom at sa kasalanan ng makamundong lugar na ito. So, yung asawa ni Lot, hinatulan din ng Diyos. Alam nyo ba sa New Testament, sa Luke chapter 17 verse 32, binalikan ni Jesus ang katagang, alalahanin nyo ang nangyari sa asawa ni Lot. Ibig sabihin, sinasabi ng Panginoon sa atin, balikan nyo yung nangyari kay Lot. Bakit, pastor? Bakit alalahanin ko yung ginawa na nangyari ni Lot sa asawa ni Lot? Bakit? Ipinapaalala sa atin ng Panginoon na maaaring tayo'y nasa labas na ng kasalanan, na maaaring tayo'y nakakilala na sa Panginoon, pero ang puso natin tumitibok-tibok pa rin sa mga kasalanang ating ginagawa noon. Binabalik-balikan ang kasalanang ginagawa mo noon. Ngayong nakakilala ka na kay Kristo, parang ang sarap pa rin bumalik sa dati kong buhay. No? Ay di ikaw, katulad ng asawa ni Lot, ano nangyari? Hinatulan ng Diyos. Isang babala po sa ating lahat na nasa loob ng pagliligtas ng Diyos. Isang babala po sa ating lahat na nasa loob na ng pagpapatawad at pagliligtas ng Panginoon sa atin. Sabi ng Panginoong Yesus, alalahanin mo ang nangyari sa asawa ni Lot. Bakit? Ito po ang paalala ng Diyos sa atin. Pakinggan niyo pong mabuti. Mapapahamak tayo kahit pa nasa loob tayo ng simbahan. No? Pastor, nasa loob na ako ng simbahan, mapapahamak pa rin ako. Yes po. Kahit na ikaw ay nasa loob pa ng simbahan, pwede kang mapahamak. No? Bakit? Nasa loob ka nga ng simbahan, pero ang isip at puso mo naman ay nasa kasalanan at nasa kamunduhan. So kung terrible na ang nangyari sa Sodom at Gomorrah, balikan natin ang babala ng Panginoong Yesus sa Mateo chapter 11 verse 24. Kaya tandaan ninyo na sa araw ng paghukom, mas mabigat na parusa ang tatanggapin ninyo kaysa sa mga taga-Sodom. Let me remind you, alalahanin ninyo ang nangyari sa asawa ni Lot. No, mga kapatid, pinapaalala sa atin ng Panginoon. Isang babala po ito ng Panginoong Hesus mismo sa ating lahat. At naniniwala po ako na kaya sinulat ang bawat salita na ito upang ipaalala sa atin ng Biblia, ng salita ng Diyos, na pwedeng mangyari sa buhay natin ito. Na ang mga Kristiyanong madalas lumingon. Ang mga Kristiyanong madalas tingnan ang kanyang dating buhay. Ang mga Kristiyanong madalas tingnan ang makamundo niyang ginagawa. Madalas balikan. Hindi lang naman lumingon eh. Ang matindi pa nga, lumingon ka na, bumalik ka pa. Lumingon ka na, hindi mo pa inalisan. Nilabas ka na ng Diyos sa kasalanan, babalik-balik ka pa. Ano yung multo? There's no such thing as ghost. Pero may isang katulad natin na niligtas na ng Diyos sa kasalanan, binabalikan pa ang dating buhay. Ano ang dulo nito? Mapapahamak lamang tayo. Ikapapahamak natin. Kaya wag na tayong lilingon. O sabihin mo sa katabi mo, kung may katabi ka, wag ka nang lingon ng lingon. Niligtas ka na, binago ka na, lingon ka pa ng lingon, tigilan mo na. Bakit tayo wag pinalilingon ng Diyos? Kasi mapapahamak tayo, sigurado. Sipin mo, puso mo, isip mo, nasa loob ka na ng pagliligtas ng Panginoon.
isip at puso mo naman tumitibok-tibok pa sa kasalanan at sa kamunduan? Terribleng mangyayari katulad sa Sodom at Gomora. At babala ng Panginoong Hesus, tandaan ninyo sa araw ng paghukom, pag dumating ang araw ng paghukom, pag dumating ang aking pagbabalik, mas mabigat na parusa ang tatanggapin ng bawat isang hindi kumikilala sa Panginoon kaysa sa mga taga-Sodom. At paalala po sa ating lahat na hindi nagbibiro ang Panginoong Hesus. Hindi po siya nagbibiro. Wala pong it's a prank, walang ganun. At tulad ng asawa ni Lot, naalala niyo po, si Abraham din naman, tumingin sa direksyon ng Sodom at Gomora. Tiningnan niya yung Sodom at Gomora. Balikan natin, Genesis 19, verse 27, kasunod na verse. Kinaumagahan, dali-daling pumunta si Abraham sa lugar kung saan siya nakipag-usap sa Panginoon. No? And then verse 28, binasdan niya ang Sodom at Gomora at ang buong kapatagan. Nakita niya ang usok na pumapaitaas mula sa lupa na parang usok na nagmula sa isang malaking horno. Ano po ba yung isang horno? Para siyang nakakita ng isang oven na umuusok na talagang pumapaitaas. Para bang bagong putok na bulkan na kung saan pati lava hindi lang usok ang nakikita mo, kung hindi yung mga apoy na lumalabas sa bunganga ng bulkan. No? Merong isang malaking at makapal na usok na nakita si Abraham. So iniisip ko, ano kaya ang tumatakbo sa isip ni Abraham habang minamasdan niya ang Sodom at Gomora? Habang minamasdan niya na ang malaking usok na pumapaitaas mula sa lupa na parang isang malaking hurno sa buong kapatagan ng Sodom at Gomora. Ano kaya ang tumatakbo sa kanyang isip? Hindi natin alam ng panahong yun kung ano tumatakbo sa isip ni Abraham. Pero yung nakikita niya yung bahagi ng plano ng Diyos dahil siya'y tinuturing na kaibigan ng Diyos, dahil sinabi sa kanya ng Diyos kung ano ang plano at anong gagawin ng Diyos sa Sodom at Gomora. Ibig sabihin, walang nakita ang Diyos na matuwid kahit isa sa loob ng bayang ito. Gaya ng pagbabargain, gaya ng pag-intercede ni Abraham sa bayan ng Sodom at Gomora, na kung meron man 10 na matuwid, gugunawin, sabi ng Panginoon, hindi ko gugunawin. O kaya lang, walang nakitang matuwid eh. No. So, we don't know. Nakita niya na kapag nagplano ang Diyos, tinutupad ng Diyos ang kanyang pangako. Because He is a righteous God and He's a righteous judge. So, sinagot ng Diyos ang prayer ni Abraham. Bakit? Ba't sinagot ng Diyos ang panalangin ni Abraham? Sinagot ba? Yes, sinagot ng Panginoon. Pero hindi sa paraan na ayon sa pag-iisip ng tao. Mga kapatid, sa lugar ng Sodom at Gomora, wala namang naging matuwid kahit isa sa lugar na yon. Wala kahit isa. Roma chapter 3 verse 12, ang lahat ay tumalikod sa Diyos at naging walang kabuluhan. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Kaya ano nangyari? Tinupok silang lahat. Walang gumawa ng mabuti eh. Lahat tumalikod sa Diyos. Lahat gumawa ng walang kabuluhan. At walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Ibig sabihin, tumugon ang Diyos sa panalangin ni Abraham na marahil hindi man sinabing mailigtas man lang si Lot sa kapahamakan ng kasama ng kanyang mahal sa buhay, wala man doon ang sinabing iligtas ang kanyang pamangkin. Hindi naging malinaw na sinabi ni Abraham yun sa Diyos, pero yung hiniling ni Abraham sa Diyos ay makikita natin kung papaano kumilos ang Diyos. Iniligtas pa rin ng Diyos si Lot.
maging ang dalawang anak nito, pero hindi ang kanyang asawa. So ipinaliwanag po sa atin ng narrator na kung saan iniligtas ng Diyos si Lot at ang dalawang anak nito. Bakit? Bakit ito iniligtas? Verse 29, dahil inalala ng Diyos si Abraham. Gustong-gusto ko po itong salitang inalala ng Diyos si Abraham. Nang lipulin ng Diyos sa mga lungsod sa kapatagan kung saan nakatira si Lot, inalala ng Diyos si Abraham. Iniligtas niya si Lot para hindi ito mapahamak. Bago mangyari ang kahindik-hindik at talagang karimari-marim na kinasapitan ng Sodom at Gomora, sa kabila ng lahat ng ito, may Diyos na umaalala sa kanyang lingkod. Merong Diyos na inaalala ang kanyang pangako sa lingkod niya. Iniligtas muna niya si Lot. And I'm so blessed for this word. God remembered Abraham. When you go back to Genesis 8 verse 1, sinabi niya rin yan kay Noe. Sinabi niya rin yan kay Noah. Genesis 8:1, hindi kinalimutan ng Diyos si Noah. No? Inalala ng Diyos si Noe. Sa ibang salin, God remembered Abraham and also God remembered Noah. In Genesis 8:1. Hindi kinalimutan ng Diyos si Noe. Kasama ng kanyang mga mahal sa buhay. Kasama ng mga hayop sa loob ng barko. Kaya pinaihip niya ang hangin sa mundo at dahan-dahang bumaba ang tubig. Bakit? May inaalala ang Diyos. Hindi niya kinalimutan ang kanyang lingkod. In Genesis chapter 30 verse 22, hindi rin kinalimutan ng Diyos, hindi lang si Noe, hindi lang si Abraham, hindi rin kinalimutan ng Diyos si Raquel. Sinagot niya ang kanyang panalangin na magkaanak din siya. Amen. God remembered Rachel, kaya siya nagkaanak. And also, in verse 24 ng chapter 2 ng Exodus, narinig ng Diyos ang kanilang hinaing at inalala niya ang kanyang kasunduan kina Abraham, kay Isaac at Jacob. Ibig sabihin, hindi siya nakakalimot. Lagi niyang inaalala ang kanyang mga lingkod. Hindi makakalimutin ng Diyos katulad natin. Ito po'y tumutukoy sa mga pangyayari na nagdesisyon ng Diyos na gumawa para sa kanyang anak in line with His faithfulness and commitment sa covenant. Imagine, ulitin ko po itong pag-alala ng Diyos, yung hindi pagkalimot ng Diyos kay Abraham, ay pinapakita na bago siya magdesisyon, bago magdesisyon ng Diyos na gumawa ng mga bagay, lagi niyang inaalala ang kanyang anak in line with His faithfulness and commitment sa covenant. Inaalala palagi ng Diyos na may isang lingkod ng Diyos na inaalala ang kanyang lingkod na tapat at sumusunod sa Kanya. Kaya napakapalad ng mga may lingkod ng Diyos na nananalangin. Napakapalad ng mga pamilyang may pinangako, may sumusunod na lingkod, may sumusunod na katulad mo. Dahil kaya nakakaranas ng pagliligtas ng Diyos ang mga nakapaligid sa atin, ang mga mahal natin sa buhay, ay dahil inaalala ng Panginoon na may isang katulad mo na sumusunod at tapat na naglilingkod sa Panginoon. Always remember, because of Abraham, Lot and his daughters are being saved. Amen. Because of God's love,
Ibinagkaloob niya ang kanyang kaisa-isang anak para maligtas ang bawat isa sa atin. He remembered His covenant to Abraham. Kaya napakahalaga mga kapatid ng gampanin ng isang naglilingkod sa Panginoon. Kaya nagpapasalamat tayo mga kapatid dahil iniligtas ng Diyos, ipinakita sa atin na ang Diyos ang nagligtas kay Lot at hindi niya hinayaang mapahamak si Lot dahil sa pangako ng Diyos kay Abraham na ang iba ay pagpapalain din sa pamamagitan niya. I hope and pray na ngayon pong araw na ito, ngayong umagang ito, ay isang paalala ng Panginoon sa atin na ang Diyos ay hindi nakakalimot. Hindi siya nakakalimot sa atin. He always remember you. Hindi isip ka niya na kapag napahamak ang anak mo, ang asawa mo, alam niya na maapektuhan ka. Kaya magpasalamat ang mga anak na sa kabila ng kanilang katigasan ng ulo, sa kabila ng kanilang pagsuway, sa kabila ng kanilang hindi pagsunod sa Panginoon, merong isang lingkod na inaalala ng Panginoon na pangalan ay ikaw, na sumusunod ng tapat at sumusunod at nagtatalaga ng iyong buhay sa Panginoon. Ikaw ang dahilan kung bakit inaalala ng Diyos ang iyong mga mahal sa buhay. Isang pagbabalik sa salita ng Panginoon sa Acts chapter 16 verse 31, if I'm not mistaken, na matapos mong maligtas ang pangako ng Panginoon, ikaw at ang iyong buong sambahayan ay maliligtas. Napakahalaga ng pangakong ito. Napakahalaga ng iyong commitment and faithfulness and loyalty kay God. Why? Because I know, kaya patuloy ang pagliligtas, pag-iingat at pag-alalay ng Diyos ay dahil may isang lingkod niya na tapat at nagtatalaga ng kanyang buhay sa Panginoon. God always remembers you. Lagi niyang inaalala ka. Hindi kanya kinakalimutan. At ang ginawa ng Diyos kay Abraham ay isang patunay na ang desisyon ng Diyos na gumawa para sa kanyang anak ay dahil sa katapatan at commitment nito sa pangakong ipinagkaloob ng Panginoon sa kanya. Kaya si Abraham ay naging pagpapala sa iba. Bakit? Dahil nararanasan ng ibang tao, lahat ng konektado sa kanya, nararanasan ang pabor at biyaya ng Panginoon. Kaya I believe, always praise God for the servant of God. Napakahirap humiwalay sa lingkod ng Panginoon. Nakita ko po, si Lot, malayo na sila sa isa't isa. Pero nakita natin, kung hindi dahil sa inalala ng Diyos si Abraham, hindi maliligtas si Lot. Hindi hinayaan ng Diyos na mapahamak si Lot dahil sa pangako ng Diyos kay Abraham na magiging pagpapala ka sa maraming tao. Magiging pagpapala ka sa iyong buong lahi. Kaya let's give praise and let's give thanks to those people in our family na inaalala ng Diyos. Sa kanyang pagpapagal, sa kanyang pagsunod, laging inaalala ng Diyos, kaya kayo pinagpapala, kaya kayo nakakatanggap ng mga bagay, pagliligtas, pagtatagumpay, hindi kayo napapahamak, yung pabor ng Diyos ay lagi niyong nararanasan because of a servant of God who obey faithfully, who commit their lives to God. Kaya lagi ko sinasabi sa mga anak ko, anak, magpasalamat tayo sa Panginoon
Dahil ang Diyos, hindi lang ako ang kanyang binibigyan ng favor, ng blessing. Damay kayo. Dapat alalahanin ninyo na ang pabor ng Diyos ay laging alalahanin na may isang anak niyang naglilingkod at sumusunod sa Kanya. Hindi dahil sa karapat-dapat sila. Kaya tinuturuan natin silang sumunod sa Panginoon. Tinuturuan natin sila. Dahil ang Diyos lamang ang kayang makagawa nun. Hindi siya nakakalimot. Inaalala ng Diyos ang mga bagay na ito. Gusto niya maging pagpapala tayo sa iba. At paano tayo magiging pagpapala sa iba? Darating ang oras, ipapakita ng Diyos ang kahalagahan mo sa buhay ng mga taong nakapaligid sa iyo. At naniniwala po ako sa pinakita ng Panginoon sa atin ngayong mensahe. Patuloy mong pasalamatan at papurihan si Kristo. Dahil because of Jesus, we are being saved. Because of Jesus, na-receive natin ang habag, pag-ibig ng Panginoon sa atin. And because one has already saved, God always remember His promise to every one of us. Lagi niya inaalala, o yung anak mo, kahit matigas ang ulo niyan, dahil sumusunod ka sa Panginoon, ako, inaalala ko siya. Kulang na lang sabihan tayo ng Panginoon ng ganito. Kaya magpasalamat tayo dahil sa pamilya may sumusunod sa Panginoon. Bakit? Kasi nararanasan nila yung favor and grace because of you. At kaya naman nararanasan po ng lingkod ng Diyos ang ginagawa ng Panginoon na pagpapala, pag-iingat, pabor ay dahil may Kristo Jesus na nagkakaloob sa atin ng lahat ng ito. That is all because of Jesus. Kaya nga ang maganda sa Panginoon, no? Ang paglilingkod natin ay hindi nasasayang. Gusto ng Lord maging blessing tayo sa maraming tao. At isang araw, makikita mo, God always remember His covenant to you. Hindi makakalimutin ng Diyos katulad natin. Alam ng Diyos, mga kapatid, alam ng Diyos ang ating pinagdadaanan. At alam natin, mga kapatid, ngayon pinaalalahanan tayo ng Panginoon. Dumating na ang great judgment. Dapat matuto tayong maintindihan na ang Diyos ay hindi nagbibiro sa kanyang mga parusa. Ang Diyos ay hindi nagbibiro sa kanyang mga paalala sa atin. Mas mabigat ang tatanggapin na parusa ng mga tao sa araw ng paghukom. Mas malala pa sa mga taga-Sodom. Kaya kung tayo po ay nasa Panginoon at lumilingon pa rin tayo sa kamunduhan at kasalanan, ay mapapahamak po tayo niyan. Salamat na lang sa Panginoon dahil may isang anak, may isang ina, may isang magulang na dumadalangin at sumusunod pa rin sa Panginoon sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng mga pagsuway ng kanilang mga mahal sa buhay. And because of that, yung grace ni God, nararanasan ng bawat isa. Pero tandaan natin, hindi siya nagbibiro sa atin. Isang babala po sa atin at alalahanin natin yung nangyari sa asawa ni Lot. Kung mapapahamak man sila, ay dahil pinili nilang balikan ang kanilang naging maling gawain. Nawa po, ito'y nagbigay sa atin ng paalala sa oras mong ito na ang Diyos ay inaalala ang kanyang mga lingkod at ang Diyos ang nagliligtas sa atin sa panahon ng matitinding mga dilubyo at sitwasyon ng ating buhay. Tayo po'y manalangin.
Ama naming Diyos sa makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa napakagandang mensahe mo at paalala sa amin. Thank you, dear Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Dahil sa umagang ito, pinaalala mo sa amin na ikaw ang Diyos na hindi nakakalimot. Salamat dahil lagi mong inaalala ang iyong pangako. Lagi mong inaalala ang covenant mo, Panginoon, sa iyong mga anak. We thank you for the life of Abraham. Bakit? Dahil, Panginoon, ipinakita niyo sa kanya kung gaano ka katapat na Diyos at gaano mo tinutupad ang iyong pangako para kay Abraham. At Lord, nawa sa umagang ito, ang bawat isa sa iyong mga anak ay mas lalong naging malalim ang naging damdamin at pangunawa sa mensahe mo, O Diyos, ngayon pong araw na ito. Patuloy naming pinasasalamatan ka sa mensaheng ipinagkaloob mo sa amin ngayon pong umagang ito. Maraming salamat sa mga kapatid naming kinatagpo mo sa pamagitan ng mensahe ngayon pong araw na ito. Sa iyo po namin binabalik ang pinakamataas na papuri at pasasalamat, Panginoong Jesucristo, sa napakagandang mensahe na ipinaalala mo sa amin ngayon pong umagang ito. Sa iyo ang lahat ng papuri. In Jesus Christ's name we pray. By the power of our dear Holy Spirit, Amen. Amen and Amen. God bless you mga kapatid. Magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat sa ating mga kapatid na tumutok sa ating live broadcast ngayon pong Resurrection Sunday. Magandang umaga po. Mag-ingat po tayong lahat at patuloy nating idalangin ang patuloy nating maranasan ang biyaya, kaligtasan, pag-iingat at pagtatagumpay ng ating Panginoong Jesucristo. Magkita-kita tayong muli sa biyaya ng Panginoon sa susunod na linggo sa pagpapatuloy ng ating Book of Genesis, ng ating Great Judgment and Great Mercy series dito pa rin po sa His Presence Church, Cavite and Batangas. Maraming salamat. This is Pastor Marvin saying, God loves you and He remembers you. God bless you mga kapatid. To God be all the glory. God bless po. Ikaw ay mabuhay.
sasayaw sa tuwa